Mayroon ka bang kakaibang sakit ng katawan na nararamdaman? Maaari kayang ito ay isang kulam? Yung sakit, hindi na ako makahinga. Tuwing nagaganap ito, ay hindi ka makahinga, lumulobo o lumalaki rin ang iyong tiyan tulad ng isang buntis. Nang umaangat yung fluid sa tiyan ko, mukha akong 5 months pregnant. Kung nararanasan nyo ang mga ito, ay baka lang naman, kinukulam ka na. Karamdamang ito, nagpatingin doon sa mga albularyo, iisa lang ang findings nila, kulam. Pero may tamang findings ang doktor kaugnay sa karamdaman sa sikat na vlogger na si Ivana Alawi. Alam tayo ng video ni Miss Ivana. Ito ang ipinakita niya na nagkasakit siya. Paano malaman na ang karamdaman ay talagang kulam dahil maraming din naniniwala niyan at ito'y ordinaryo lamang. Napansin natin sa pag-vlog ni Miss Ivana, nakita natin yung katabi niyang labubo, yung sikat na labubo ngayon. At daming mga nagtatanong sa akin kung ito ba'y sang-ayon sa ating pananampalataya. The legend of Labubu, the devil's pet. If you're collecting Labubus, you're not just building a cute collection, you're gathering the pets of the underworld. Yun, delikado pala ang labubo. Kaya ang karamdaman ni Ivana Alawi, may kaugnayan kaya sa labubo para ito'y magiging opening sa extraordinary demonic attack na operation? Miss Ivana Alawi, may findings na nakita ang doktor. Pero itong kasong ito, na kahit nakapunta sa doktor, walang findings. At sa actual talaga na solemn exorcism ng Archdiocese of Manila Office of Exorcism, ito paano i-explain? Na nakunan mismo ng video yung pagsusuka niya sa mga pako at alambre. Ito ang actual actual ito. Domini, fugit de partes adverse, vicit leo de tribu Juda, radix David, Domine exaudi rationem mea. We had a case, she was a victim of a witchcraft. We were praying. And then, afterwards, parang sinabi niya na nasusuka siya. So, ako kumuha kaagad ng plastic bag. No? So, lumapit ako sa kanya, itinapat ko yung plastic bag. So, expecting na ang lalabas doon yung kinain niya. Pero instead na yung kinain niya lumabas mga pako. So, yung mga pako nandun sa plastic bag. So, I saw the yan, mga pako talaga. Lumalabas sa bibig niya. Tapos, talagang pag lumabas, yung nails, kumpul-kumpul siya. Ayan, tapos may mga alambre. At doon nagulat ako. Totoo nga talaga. Lumabas sa katawan niya, hindi lang sa bibig niya, sa iba pang parte ng katawan. At talagang totoo. Para sa akin, saan ang galing to? Ito ang kumpirmado na kulam, lalo na nang dinala sa doktor, ginamit na yung iba't ibang paraan para matingnan yung karamdaman niya. Ang lumabas sa kanilang pagsusuri, negative talaga. Di matukoy kung ano ang dahilan. At nang dinala sa Office of Exorcism, yun na kumpirma na talagang kulam, sumusuka ng mga pako. May katanungan tayo dyan, mga kapatid. No, naniniwala ba kayo na ang sikat ngayon na labubo ay may kaugnayan sa demonyo? Habang nag-vlog si Miss Ivana, kita dito yung napakasikat at viral na labubo. Daming mga, kahit na mga kaibigan natin, kilala natin dito sa atin, merong nakabili, meron ding mga binigyan. At alam nyo, kanina pa lamang mga kapatid, may idineliverance tayo na nakapulot ng labubo. At nang nakapulot sila nitong labubo, itinapo nila nang nalaman nila bawal pala ito. At nang itinapo niya, doon nahirapan na siya sa paglakad. Ang sakit ng kanyang mga tiil, mga binti.
ng sakit. So, bakit ganon? Bakit ang ibang mga nagbili nitong tinatawag na labubo ay okay lang? Remember, mga kapatid, na ang demonyo ay very insidious, subtle, but dangerous. Ito ang paliwanag kaugnay sa labubo. The legend of Labubu, the devil's pet. If you're collecting Labubus, you're not just building a cute collection, you're gathering the pets of the underworld. Every Labubu you own brings you one step closer to holding a piece of hell itself. These mischievous little devils aren't mere figurines or toys. They're known to be Lucifer's favorite companions, feeding on the souls of the damned. Each Labubu symbolizes chaos, darkness, and the power of the underworld. Keep collecting, and you might unknowingly summon something darker, a direct connection to Lucifer's den. Rumor has it those who collect enough Labubus may find themselves visited by the real deal. And trust us, when Labubu shows up, it's hungry for souls. At kung sakaling nasa isip ninyo, koleksyon na lang man ang layunin namin dito. No? Koleksyon lang ang layunin namin. Hindi naman layunin na ito'y okultismo, yung sa labubo. Kahit ba na ang layunin natin ay pangungulikta lang, koleksyon, no? Ay di mawawala din ang tinatawag na direct authority sa gumagawa ng naturang object. Kaya mag-ingat talaga, mga kapatid. Okay. So, ang karamdaman ni Miss Ivana Alawi, pwedeng matawag na extraordinary attack. Kung tandaan natin, ang mga ordinary attack ay pwede ito kung may mabuksan sa ating buhay na hindi natin alam na mga pintuan. Ayon kay Father Sikia, isa sa mga pintuan, yung occultismo na. Ano yung occultismo? Kahit di mo alam na itong object pala ito ay may kaugnayan sa occultismo, at pag bumili ka, delikado ka talaga. So what are the basic openings that we have discovered in the ministry that makes a person open to extraordinary diabolical attacks? And this is very important because the devil, when he attacks us, okay, he will, before he attacks us or is capable of attacking us, he will create openings. And a number of these openings he creates by deceiving people. People do not see that there is something wrong with them. And therefore, through deceit, one opens himself up to these diabolical spirits and gets harassed extraordinarily. Okay, yun ang paliwanag ni Father Jose Francisco Siquia na ang mga demonyo ay may limitasyon ito para itong asong nakatali sa kadina. Di basta-basta makakagat at makalapit sa atin. Pero pwede tayong makagat na hindi natin alam na Alvin ni Ivana, at may tamang findings talaga ang ospital, no? Kaya di natin masasabi na ito'y kulam dahil may tamang findings ang ospital, maliban lang kung walang findings ang mga doktor. Pero dahil sa karamdaman, pwedeng extraordinary na yung tinatawag na operasyon. Ano yung operasyon? Tinitira ang katawan, ang karamdaman. Okay. So, ito ang reaksyon ng doktor sa video ni Miss Ivana. Ito sa pinaka matindi na pain. Feeling ko talaga it's really my second life. I also got fluid in my stomach na sobrang napuno na siya. Ano nga ba yung mga posibleng dahilan ng pagkakaroon ng tubig sa tiyan? Yun, pinaliwanag niya ang dahilan, pero kung doon kayo nagpatingin sa albularyo, kahit sinong albularyo, ang findings nito, diretso, kulam na. No, mas mabuti talaga na magpunta sa doktor.
Dahil bawal ang paglapit sa albularyo. Tandaan niyo yan. Daming mga Katoliko di nila alam yan. Pero nasa Catechism of the Catholic Church 2136, yan, 2116, 2117. Even if the purpose is to restore the health of someone, it is contrary. It is grave contrary to the virtue of religion. See? Okay. Ituloy natin ang paliwanag sa doktor. During the first 3 days ng pain ko, yung sobrang lala. I think later on, I spent 7 days in the hospital. So, i-share ko lang din sa inyo na meron akong problem sa ovaries and that's how it started. And I also have PCOS. Okay, so dito, obviously, nasa hospital si Miss Ivana. Merong tube, no, dito sa tagiliran niya. Tapos, merong fluid na lumalabas. Mukhang di naman to catheter na galing sa urine kasi nasa gilid nga. Ano ba to? Tinubuhan siya sa tiyan? Tapos ito, may cup sa gilid. Ito yung initial na fluid na nakuha sa kanya siguro. Parang malaki yung tiyan niya, eh, no? Ito, medyo prominent, no? Yung kanyang belly. Nakatiklop lang ba yung damit? And tapos dito kita rin yung fluid bag kung saan nilalagay yung nakokolektang fluid. Hindi ko sure kung sa tiyan or sa baga. Doon lang naman usually kumukuha ng tubig sa katawan. Pero sigurado ako yung dito galing sa ihe, dito catheter. Day by day, habang nasa ospital ako, umaangat yung fluid sa tiyan ko. Mukha akong 5 months pregnant. Tapos mamaya lalagyan ko ng water. So, yan. Malaki talagang tiyan. Kaya nga kung sa albularyo ito, ang findings nila, kulam na. Yung mga picture ko kasi kukunin ng mga fake website na yan, tapos lalagyan nila buntis. Tapos nung padulo na, parang patigas na siya ng patigas. Tapos ang laki pag nakita ko sa susunod, parang, ano to? Tapos yung sakit, hindi na ako makahinga. Konting lakad ko lang, na parang hihimatayin ako, nanlalamig na yung buong body ko. Okay, so nasabi ni Sandali lang, bago natin ipatuloy itong reaction video ni Dr. Alvin. May nabasa kasi ako sa comment section. Ito, babasahin muna natin sabi niya dito, si Jang Ikia Balyunis, sabi niya, talaga po akong naniniwala sa labubo dahil ako mismo gumagawa nito. Dati, hindi lang po ito ang kaya kong gawin. May kapangyarihan po ako. Sa isang salita ko lang ay kaya kong sirain ang buhay. Sabi ni Jeng Igia Valyones Bro Windel, gusto kong magbago. Ngunit hindi ko alam saan ako magsimula. Ramdam ko ang kapangyarihan ng demonyo sa aking sarili. Okay, kapatid, lapit ka sa parish priest ninyo. No? Totoo ba? Gumagawa ka ng labubo? Sikat na sikat yung labubo ngayon. Kanina lang may dinala sa dinideliverance dahil nakapulot ng labubo. Mahal yung labubo. Napulot nila. At nang nalaman nila bawal pala ito, itinapon sa basura. Ang resulta, nagkasakit siya, nahirapan siya sa paglakad na. Yun. Bakit ganon? Sabihin ng iba, bakit naman yung iba na dinadecoration pa nila sa sasakyan, yung iba sa kanilang higaan, yung iba ay sa tulad dito, no, kay Ivana, sa higaan, yung iba ay nasa may mga maliliit dito na inilagay sa kanilang bag. Pero, bawal pala ito, mga kapatid. Bakit? The legend of Labubu, the devil's pet. If you're collecting Labubus, you're not just building a cute collection, you're gathering the pets of the underworld. Every Labubu you own brings you one step closer to holding a piece of hell itself. These mischievous little devils aren't mere figurines or toys. They're known to be Lucifer's favorite companions, feeding on the souls of the damned. Each Labubu symbolizes chaos, darkness, and the power of the underworld. Keep collecting, and you might unknowingly summon something darker, a direct connection to Lucifer's den. Rumor has it those who collect enough Labubus may find themselves visited by the real deal. And trust us, when Labubu shows up, it's hungry for souls.
Oh, kahit ba ang layunin ninyo makisakay lang sa uso, delikado pa rin yan mga kapatid. Si Roy Jogia, ano yung labubo? Yan, nasagot na. Yan po ang ipinakita at yung nakita natin sa background ni Miss Ivana, no, sikat na sikat. Mahal ito, oh. Mahal na mahal ito. Talaga mga labubo. At sikat na sikat ito. Pero mag-ingat talaga kahit pa na ang layunin natin ay makiuso lang. Okay, balik natin si Dr. Alvin. Alvin ba ito? Dr. Alvin. Sa kanyang reaction video sa karamdaman ni Ivana, no? Okay, may question tayo. Nangunguna ang yes ngayon. Okay, tuloy natin. Ito sa pinaka matindi na pain. Feeling ko talaga it's really my second life. I also got fluid in my stomach na sobrang napuno na siya. Ano nga ba yung mga posibleng dahilan ng pagkakaroon ng tubig sa tiyan? Hiramin natin ang video ni Dr. Alvin dito sa reaction video niya ni Miss Ivana Alawi. During the first 3 days ng pain ko, yung sobrang lala. I think later on, I spent 7 days in the hospital. So, i-share ko lang din sa inyo na meron akong problem sa ovaries and that's how it started. And I also have PCOS. Okay, so dito, obviously, nasa hospital si Miss Ivana. Merong tube, no, dito sa tagiliran niya. Tapos, merong fluid na lumalabas. Mukhang di naman to catheter na galing sa urine kasi nasa gilid niya. Ano ba to? Tinubuhan siya sa tiyan? Tapos ito, may cup na gilid. Ito yung initial na fluid na nakuha sa kanya siguro. O, tinubuhan siya sa tiyan. Parang every 8 hours ba yun? O, kunin yung mga tubig na nasa tiyan niya. Malaki yung tiyan niya no? Ano, medyo prominent, no? Yung kanyang belly. Nakatiklop lang ba yung damit? Tapos dito kita rin yung fluid bag kung saan nilalagay yung nakokolektang fluid. Hindi ko sure kung sa tiyan or sa baga. Doon lang naman usually kumukuha ng tubig sa katawan. Pero sigurado ako yung dito galing sa ihi, hindi to catheter. Day by day, habang nasa ospital ako, umaangat yung fluid sa tiyan ko. Mukha akong 5 months pregnant. Tapos mamaya lalagyan. So, ang delikado sa ganitong karamdaman, kung diretso kayo sa albularyo, findings talaga ng karamihang albularyo sa ganitong mga karamdaman, abay, kulam na, no? At bigyan kayo ng mga habak, pangdipinsa. So, paano magamot kung talagang hindi extraordinary ang karamdaman, kundi ordinary lang tulad nito? No, na nagsimula dahil sa ovary niya na karamdaman. Okay, tuloy natin. Ako ng watermark yung mga picture ko kasi kukunin ng mga fake website na yan tapos lalagyan nila buntis. Tapos nung padulo na, parang dahil ang kaniyang tiyan lumubo at parang 5 months. patigas na siya ng patigas. Tapos ang laki pag nakita ko sa salon, parang, ano to? Tapos yung sakit, hindi na ako makahinga. Konting lakad ko lang, na parang hihimatayin ako, nanlalamig na yung buong body ko. Okay, so nasabi ni Ma'am Ivana meron siyang fluid sa stomach. Hindi siya sa stomach talaga, hindi siya sa sikmura. Ang nangyari dito, nagkaroon siya ng ascites. So kapag sinabing ascites, nagkakaroon ng fluid accumulation dun sa labas, sa paligid ng bituka. And usually, yung mga tubig na yan, iba-iba yung pinanggagalingan. Pwedeng dahil sa infection, pwedeng may organ na naapektuhan sa katawan. Kina-confine na ako, and then hindi ako gumagaling. Nahirap ako huminga, na parang kada hinga ko parang ang hirap. Tapos hindi ako maka-inhale na mahaba kasi feeling ko yung liquid nandito na. Yes, kapag ang ascites or yung tubig sa ating tiyan ay dumami na, of course, ang tendency niyan. Iyon. Mga side effects din na pwede sa extraordinary, mahirapan sa paghinga, lumubo yung tiyan. Pero sa Ministry of Liberation, unahin talaga yung sa doktor. Na magpatingin sa doktor. At nagiging process na sa Ministry of Liberation ng simbahan na gustong malaman ng case officer kung ano ba ang posibleng findings na inilabas ng doktor, ano ang mga gamot na ibinigay. Dahil kung lumubo ang kaniyang tiyan pagkatapos wala talagang nakitang findings o dahilan sa paglubo, ayun, delikado na yan. Extraordinary na yan. Okay.
tuloy natin. Naiipit yung baga kasi napupuno na yung abdomen yung abdominal cavity. Kapag napuno yan, wala nang ibang pupuntahan yung fluid, paangat na siya. So kapag umangat yan doon sa may baga mo, maipit ng baga yung baga. Lang, nag-message pala kanina na si Jiang Ikea na gumagawa umano siya ng labubo at may kakayahan umano siya sa pamamagitan ng salita na sirain ang buhay. Delikado na yan, no? May connection ka na sa occultismo, kapatid. Pero may panahon pa. Ano dapat ang gawin mo? Sabi niya, Jiang Ikea, Valunis, opo, may amo po ako kasi na INC. Inutosan akong ipabarang ang asawa niya na nagkaroon ng kalaguyo. Instead, ilapit sa albularyo, ako po mismo ang gumagawa dahil alam ko kung kaya ko po. Okay, kapatid, magtanong ka sa parish priest ninyo kung meron bang appointed exorcist sa inyong parokya. Dahil kung gumagawa ka na ng ganyan, ito lang para i-guide kita, wala na yung pagkakaiba sa karamdaman na kanser. Kung kanser, ang karamdaman, di ka pwedeng mangunguha ng general practice na doktor lamang. Dapat yung espesyalista na talaga sa naturang karamdaman. Kaya kung nagpa-practice ka na at ilang taon mo na yan ginawa, so kailangan mo talagang lumapit sa espesyalista, no? Espesyalista sa tinatawag na exorcist. Sabi ni Andrew Lim, yung manufacturer ng labubo, according to the Wikipedia history, na sila yon ang mga produkto nila ay nagiging addictive. Ang produkto nila ay nagiging addictive. Kaya ingat talaga sa pagbili ng mga produkto, no? Yung mga souvenir items, yung mga antique, dahil may kaso na nasa aklat yan ni Father Jose Francisco Siqueira, nakabili lang ng nagandahan yung mag-asawa, bumili sila ng maskara na nakaukit sa parang puno ng kahoy, binili nila. At pagkatapos, idinidecorate nila doon sa kanilang kitchen. Buntis yung misis, at yun lang, ang layunin nila, decorate nila. No? Buntis yung misis. Alam nyo, nang nanganak ang kanyang misis, mula sa paglabas ng bata, walang tigil ang iyak. Hindi na sumusoso. At nagtaka ang doktor, mula sa paglabas hanggang umabot sa 9 na buwan, walang pagsusoso talaga. Paano nabuhay ang bata? Pero palagi na lang iyak na iyak, umaga hanggang gabi. Walang tigil ang iyak. Tunay niya na pangyayari. Malapit na nagkahiwalay dahil sa batang yan ang magulang. At nang pinatingin sa, alam nyo, exorcist, doon nalaman na ang bata ay possessed pala. Yung tinatawag na meron tayong sonambulistic type of demonic possession. Yung sonambulistic, natutulog, naglalakad, at nakapunta sa isang lugar na di niya alam kung bakit nasa naturang lugar siya. Yun ang tinatawag na sonambulistic type of demonic possession. Pero may iba naman na tinatawag na dormant type. Ano yung dormant type? Nasa loob pa lang ng tiyan, napupusis na. May mga pangyayaring ganyan. Kaya kailangan talagang madayugnes. At nalaman ng exorcist, alam nyo, na yun palang binili nila na maskara galing sa kanilang nabili nila yon, no? Ay galing pala yon sa occultismo. At yon ang dahilan
kung bakit napupusis ang bata. So, nagsagawa ng ritual ang exorcist, sinunog, hindi agad nasunog, kahit binuhusan ng gasolina. So, nag-prayer muli ang exorcist para pag-cast out sa maskara mismo na nabili nila, at doon binuhusan na naman ng gasolina at sinunog doon para sunog at diniliverance ang bata. Sa unang pagkakataon, nakita nila na ang bata ay tumatawa na at humihingi na ng gatas. See? So mag-ingat din, no? Lalo na itong napakasikat na labubo ngayon, mga kapatid. Okay, tuloy natin ang reaksyon ni Dr. Alvin sa karamdaman ni Miss Ivana. And pwede mahirapan huminga yung pasyente. Hindi to biglaan. Usually, gradual yan. Pwedeng several weeks, several months, pero hindi siya yung biglang, ngayon okay yung tiyan mo, tapos kinabukasan biglang malaki yung tiyan, may tubig ka na. Hindi ko nga inisip yung paano yung savings ko, paano yung ganyan, paano yung mga properties. It was more of paano yung family ko, and ang tsaka naman ng ang tsaka kasi, ang laki naman ng tiyan ko. Tsaka ng pagkamatay, ang laki ng tiyan. Pero totoo, yung mga pasyenteng may ascites, pwede talaga sila magmukhang buntis. Kasi nga, nag-expand. So, sabi dito sa nagtanong, dami pa palang di alam nila yung ano yung labubo, sabi ni Berna Iversabal, no? Ano yung labubo? Okay, balik muna natin ha, ano yung labubo? Ito ang labubo. The legend of Labubu, the devil's pet. If you're collecting Labubus, you're not just building a cute collection, you're gathering the pets of the underworld. Every Labubu you own brings you one step closer to holding a piece of hell itself. These mischievous little devils aren't mere figurines or toys. They're known to be Lucifer's favorite companions, feeding on the souls of the damned. Each Labubu symbolizes chaos, darkness, and the power of the underworld. Keep collecting, and you might unknowingly summon something darker, a direct connection to Lucifer's den. Rumor has it those who collect enough Labubus may find themselves visited by the real deal. And trust us, when Labubu shows up, it's hungry for souls. At yun ang nakita natin sa vlog ni Ivana, may labubo siyang dala at sa likuran niya na ito ay, sikat na sikat kasi ito. Pero alam nyo, mahal yan. Mahal ang mga yan. May 47,000, merong 50,000. Mahal yan. Pero, daming nakiuso niyan. Kaya, sabi ni Jing Akia Balyunis, 4 na nakatao ang napatay ko, Bro Windel, dahil sa kapangyarihan na ito. So, kung gaano katagal mong nagamit ang naturang kapangyarihan, ay ganun din, no? Mataas din ang process. Ito sa pinaka matindi na pain. Feeling ko talaga it's really my second life. Kasi tuloy natin, ito na ang ipinahayag niya kasi na akala niya mamamatay na siya. Lumulubo yung tiyan niya, at maliban na lumulubo yung tiyan niya, nahirapan na siya sa paghinga. Good afternoon. Thank you for your information about this labubo toys. Okay. Dapat iwasan natin talaga. Okay, tuloy natin. Pwedeng maipit ng bahagya yung baga, and pwede mahirapan huminga yung pasyente. Hindi to biglaan. Usually, gradual yan. Pwedeng several weeks, several months, pero hindi siya yung biglang, ngayon okay yung tiyan mo, tapos kinabukasan biglang malaki yung tiyan, may tubig ka na. Hindi ko nga inisip yung paano yung savings ko, paano yung ganyan, paano yung... So, yun ay finding sa doktor talaga, no? Tama naman dahil nang binutasan yung tiyan niya para makuha ang tubig, gumaling talaga siya. Iba yung isang kaso na noon, minisid ako ni Father Marvin, pero nahirapan ang taga-Kumbinto Cathedral noon na makontak ako. Di nila ako makontak. May nag-message sa kanila sa Facebook page ko
Pero, tingnan nyo kahit message, haharangan talaga. Bakit? Nang na-open ko yung message sa Facebook, walang laman. Di ba ba? Pag mag-message ka, imposible walang laman, di ba? Maliban lang kung dinidelete mo yung message na yan, makita din. Pero may nag-message na taga kumbento, walang laman. Kaya nagtawag na lang sila doon kay Sarah. At si Sarah ang nagpaalam sa akin na naghahanap daw ang kumbento dahil may isang worker, si Bubot noon, na pag alas 6 ng gabi, lumalaki yung kaniyang tiyan. Walang findings ang doktor. Kaya pinuntahan namin doon sa hospital at dinideliverance, nag-react talaga siya, nag-react. At yun, yung paglaki sa kanyang tiyan, unti-unting nawala. At sabi niya, ang sarap ng pakiramdam ko ngayon. Napakagaan ang pakiramdam ko sa katawan. So, walang findings ang doktor at nag-react sa deliverance. Doon natin makita na extraordinary na talaga. Pero may ordinary lang, ngunit operation, ano yon? Yung target ng ating kalaban ay ang ating katawan para magkasakit. Okay, tuloy na. So ayan po mga peers, sanay kapupulatan po natin ito ng aral. At kung nagustuhan nyo po ito, please like and share, ibahagi po natin sa mga kakilala po natin. And please don't forget to follow and subscribe po ng ating YouTube channel, Mr. Curious Catholic. Muli po, this is Mr. Curious Catholic, kasama po ninyo sa pagtatanggol ng ating simbahan. Pro Deo et Ecclesia. Sa Diyos po ang lahat ng kapurian. Hello mga kapatid, follow and subscribe Mr. Curious Catholic. Marami tayong matutunan, mapupuno po yung ating isipan sa mga katotohanan. Dahil ang katotohanan na magbigay sa atin ng tunay na kalayaan. God bless. Hello mga kapatid, inanyayahan namin kayo, huwag niyong kalimutan mag-subscribe sa kay Bro Dance Oberio, Mr. Curious Catholic. Marami kayong matutunan sa pamamagitan ng pagsubaybay niyan sa pagsagot sa pananampalataya na inaatake ng ating mga kapatid sa iba. Yung pananampalataya, and they are not only attacking the teachings of the Catholic Church, but proselytizing the good numbers of the Catholic. At sa pamamagitan sa pagsunutin niyo nitong Mr. Curious Catholic, Facebook page and YouTube channel, dami ninyong matutunan. Isabuhay natin ang ating matutunan. Pro Deo et Ecclesia.